Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sino ba naman ang hindi gusto ng mala fairy tale na love story? Yung tipong makakakilala ka ng lalaking matalino, gwapo at may magandang trabaho. Halos perpekto na ang lahat. Pero yun pala ay magbabago matapos mo siyang makasama sa iisang bahay. Ang taong nangako na proprotektahan ka ay siya pa palang magpapahamak sa iyo. Yan ang naging storya ng isang babae sa ating kwento ngayon. Ang pagkatuklas. July 22, 2018, nakatanggap ng maraming tawag ang mga pulis sa Brazil mula sa mga concerned citizen. Ayon sa kanila, nakita nila ang isang babae na tila wala ng buhay sa bangketa. Maya-maya pa, isang lalaki ang lumapit at dinala ang babae sa loob ng condominium. Nang halugugin ng mga pulis ang isa sa mga unit, natagpuan nila ang labi ng babaeng kinilalang si Ann. Bakit iyon sinapit ni Ann at sino ang lalaki na kanyang kasama? Ang babae ay kinilalang si Tatiana Smitzner o Ann, 29 years old. Isang abogado si Ann at siya ay nagmula sa Brazil. Si Ann ay kilala bilang matalino, may masiglang personalidad at mataas ang ambisyon. Maraming kaibigan si Ann at halos ng taong nakakasalamuhay niya ay sinasabing napakabait nito. Taong 2013 nang makilala ni Ann ang isang lalaki na kabaliktaran ng kanyang ugali. Ang lalaki ay kinilalang si Luis Pilit Manviler o Luis, 32 years old. May dalawang kapatid si Luis. Ulila na sa ama at ang kanyang nanay naman ay may malubhang sakit. Si Luis ay isang biology professor sa isang university. Hilig din ni Luis ang mga physical activities at pag-exercise. Isa din siyang jiu-jitsu martial arts specialist. Tahimik na tao si Luis at walang masyadong kaibigan. Madalas siya sa gym pero ni isang tao doon ay hindi siya nakikisalamuha. Pero kahit na magkaiba sina Luis at Ann ng ugali, hindi ito naging hadlang para sila ay magkaibigan. Unang beses pa lang na nakita ni Luis si Ann ay nabighani na siya sa ganda ng dalaga. Hindi na nagsasayang pa ng oras si Luis at niligawan niya na nga agad ang babae. Unti-unti din namang nahulog ang loob ni Ann kay Luis. Habang dumadaan ang araw, para kay Ann, si Luis na ang perpektong lalaki para sa kanya. Ang lalaking pinapangarap lang niya noon. Madalas na bigyan ni Luis si Ann ng mga mamahaling regalo at hindi kinakalimutan na sila ay mag-date kahit na pareho silang busy. November 15, 2013 nang mag-propose si Luis kay Ann. Masaya namang sumagot ng oo si Ann at ang dalawa nga ay na-engage. Matapos lamang ang 2 linggo, ikinasal sina Luis at Ann noong December 3, 2013. Iyon ang pinakamasayang araw para sa dalawa. Nangako si Luis na aalagaan niya si Ann at ibibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Subalit tulad nga ng mga kasabihan, may mga pangako na tila napapako. Sa kasamaang palad, ganon ang naging kapalaran ni na Luis at Ann. Sa mata ng marami, ang dalawa ay mayamang mag-asawa na may matagumpay na mga career. Ngunit sa likod ng mga iyon, si Ann ay biktima pala ng isang mapang-abusong lalaki. Bukod doon, madalas saktan ni Luis ang kanyang asawa at nakakarinig din si Ann ng mga masasamang salita mula dito. Hanggang sa lumipat sa Germany ang mag-asawa dahil nag-aaral doon si Luis. Doon na mas naging magulo ang pagsasama ng dalawa. Ang mga nararanasan ni Ann ay kinukwento niya sa kanyang kaibigan na si Juliana. Ayon kay Ann, napakaseloso ni Luis. Nagulat si Juliana dahil akala niya ay walang ganong pag-uugali si Luis dahil napakatahimik nitong tao. Kalaunan, bumalik ang mag-asawa sa Brazil ng November 2017. Muling nagkita sina Ann at Juliana. Sa punto na iyon, ang mga reklamo ni Ann kay Luis ay mas lumala. Gusto nang makipaghiwalay ni Ann kay Luis dahil natatakot na siya para sa sarili niyang kaligtasan. Inamin ni Ann sa kanyang kaibigan na hindi na talaga maganda ang pakikitungo sa kanya ni Luis. May pagkakataon na tila pinapahiya ni Luis si Ann sa harap ng maraming tao. Napansin din ni Juliana na may mga pasa ang kanyang kaibigan. Sinabi lang ni Ann na nakuha niya iyon dahil sa isang aksidente. Ang pangyayari.
July 21, 2018, birthday noon ni Luis at inaantay niya si Ann sa kanilang apartment. Nang mga oras na iyon ay malilate na ang dalawa para kitain ang kanilang mga kaibigan sa isang restaurant. Nang dumating si Ann, galit na galit si Luis. Nangatwiran si Ann na kaya siya late ay dahil nagpunta siya sa salon at hindi niya akalaing matatagalan siya. Dahil doon, nag-away na naman ang dalawa habang sila ay papaalis. Pero nagdesisyon pa rin ang mag-asawa na umalis at pumunta ng party. Masaya ang party na inatenan ng dalawa at nag-inom pa nga ang lahat. Sa kabila ng maligayang kaganapan, hindi naman tumigil ang mag-asawa sa pag-aaway. Madaling araw ng July 22, makikita mula sa CCTV ang pagdating ng isang kotse sakay ang mag-asawang Luis at Ann. Doon ay tila nagtatalo pa din ang dalawa dahil may nakita si Ann ng mga picture ng iba't ibang babae sa cellphone ni Luis. Sa kotse, ilang beses umanong sinaktan ni Luis si Ann. Makalipas ang ilang minuto, minaneho na ni Luis ang kotse papasok sa parking lot ng condominium. Sinubukan ni Ann na takasan ang bayolente niyang asawa habang sila ay nasa parking lot. Tumakbo si Ann hanggang sa marating niya ang elevator. Mabilis siyang pumasok doon at pinindot agad ang pindutan para masara ang pinto. Ngunit mas mabilis si Luis at naabutan niya ang kanyang asawa. Nang magbukas ang pinto, sinubukang tumakbo ni Ann pero nahawakan siya ni Luis at muli siyang pinasok sa loob ng elevator. Ginawa ni Ann ang lahat para makatakas pero hindi siya nanaig sa lakas at laki ng kanyang asawa. Hanggang sa umakyat na ang elevator at lumabas silang dalawa. Iyon na nga ang huling pagkakataon na nakita si Ann na buhay. Sa loob ng kanilang unit, lalo pang lumala ang sitwasyon. Bigla na lang sinakal ni Luis ang kanyang asawa hanggang sa mamatay ang babae. Hindi pa nakontento si Luis at isinagawa pa niya ang isang masamang plano, kung saan pinagmukha niyang tinapos ni Ann ang sarili niyang buhay. Sa kabilang banda naman, nakuhanan ng CCTV ang labi ni Ann sa tapat ng condominium. Matapos nito, bumaba si Luis para kunin ang labi ni Ann at isinakay sa elevator. Muli siyang nagpunta sa kanilang unit, nagpalit ng damit at iniwan si Ann. Nagawa pa niyang linisin ang tila bakas ng dugo sa elevator. Makikita sa CCTV ng parking lot ang pagsakay ni Luis sa kanyang kotse at tuluyan ng tumakas. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang mga pulis dahil sa mga natanggap nilang report tungkol sa nangyaring krimen. Sa 4th floor, nakita nila sa loob ng isang unit ang labi ni Ann. Agad naman silang nagsimula ng investigasyon at hinanap ang lalaki na sinasabi ng mga witness na kumuha sa labi ni Ann. Nagkaroon na nga sila agad ng idea na ang asawa ni Ann na si Luis ang kumuha sa kanyang labi matapos marinig ng isa sa mga witnesses na sinabi umano ni Luis ang mga katagang, "Mahal, gumising ka dyan." Sa investigasyon ng mga pulis, nakita nila ang mga bakas ng dugo sa bangketa kung saan nandun si Ann bago siya kunin ng kanyang asawa. Agad namang ipinaalam sa ibang mga pulis ang tungkol sa puting kotse na minamaneho noon ni Luis. Makalipas ang ilang oras, naaksidente ang isang puting kotse sa highway. Ang nagmamaneho ng sasakyan ay si Luis at agad siyang dinala ng mga pulis sa police station para tanungin. Ayon sa kanya, umalis siya dahil hindi niya kayang harapin ang ginawa ni Ann sa kanyang sarili. Sinabi pa niya na tinapos nga ni Ann ang sarili nitong buhay. Pansamantalang pinaniwalaan ng mga pulis ang sinabi ni Luis hanggang sa lumabas nga ang katotohanan. Matapos nilang mapanood ang mga kuha ng CCTV sa condominium. Tinanong din nila ang lalaki tungkol sa mga nakuhang CCTV. Ang sagot lang umano ni Luis ay wala siyang maalala sa mga nangyari. Sa kwento ni Luis, sinabi niyang sa loob ng kanilang unit, nagpatuloy ang kanilang pag-aaway ni Ann. Maya-maya pa, nagpunta na daw si Ann sa balkonahe at wala nang nagawa si Luis sa mga sumunod na nangyari. Pero sa autopsy, lumabas na wala nang buhay si Ann bago pa man makarating ang labi niya sa baba ng kondo. Walang bakas ng kahit anong kemikal sa katawan ni Ann na posibleng nag-udyok sa kanya para gawin ang sinasabi ni Luis. Pero nakita na mataas ang kemikal ng alak sa kanyang katawan.
Normal naman yon dahil umamin nga si Luis na nanggaling sila sa party bago ang insidente. Sa leeg ng abogada, nakita ang bakas ng kamay. Indikasyon na si Ann ay sinakal hanggang sa bawian ito ng buhay. Nakausap naman ng mga pulis ang iba pang nakatira sa kondo. Ayon sa kanila, may narinig silang sigaw ng babae na humihingi ng tulong. Na-recover din ng mga pulis ang polo na suot ni Luis ng gabing iyon na may bakas ng mga dugo. Hindi naniniwala ang mga pulis sa salaysay ni Luis dahil malakas ang hinala nilang siya mismo ang pumatay sa kanyang asawa dahil na rin sa mga ebidensya. Kinasuhan si Luis ng murder at obstruction of justice. Siya ay ikinulong pansamantala habang naghihintay ng trial. Lubos na nalungkot ang pamilya at mga kaibigan ni Ann. Maging sila ay hindi naniniwala sa sinabi ni Luis. Ang trial ng kaso. Sa trial noong 2021, nanindigan si Luis na tinapos ni Ann ang sarili niyang buhay. Wala daw siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang asawa pero humingi siya ng tawad matapos aminin na minsan ay nasasaktan niya ito. Base din sa kanyang mga abogado, maayos ang pagsasama ni Ann at Luis. Normal naman daw minsan na may hindi pagkakaunawaan ang mag-asawa tulad ng dalawa. Pero hindi daw kayang patayin ni Luis ang sarili niyang asawa. Dagdag pa nila, hindi akalain ni Luis na gagawin iyon ni Ann. At kung may pagkakataon, pinigilan na niya ang kanyang asawa. Sa korte, tumistigo ang kaibigan ni Ann na si Juliana na hindi totoong masaya ang relasyon ng mag-asawa. Ayon sa kanya, inamin ni Ann sa kanya na madalas sabihin ni Luis na naiinis siya kay Ann kahit wala namang masamang ginagawa ang babae. Meron ding witness na nagsabi sa korte na madalas laitin ni Luis si Ann. May pagkakataon din na sinisira ni Luis ang damit ni Ann kapag hindi niya ito nagustuhan. Kailangan din munang aprubahan ni Luis ang mga isusuot ng babae. Bukod sa pagkontrol ni Luis kay Ann, hindi din ito nagiging matulungin sa asawa. Miski pagbubuhat ng pinamili ay hindi ginagawa ni Luis. Isang beses, gusto ni Ann na kumuha sila ng kasambahay dahil napapagod na siyang gawin ang mga gawaing bahay mag-isa. Pero hindi pumayag si Luis at sinabi pa sa kanyang asawa na dapat siya lang ang gagawa ng mga iyon. Miski sariling pera ni Ann na kinikita sa pagiging abogado ay kinokontrol din ni Luis. Hindi pwedeng bumili si Ann ng gusto niyang mga bagay-bagay hanggat hindi niya ipinapaalam sa asawa. Kapag gumawa siya ng sariling desisyon, sinisira umano ni Luis ang mga binibili ni Ann. Nalaman sa korte na umiinom ng gamot si Luis para sa pagpapaganda ng kanyang katawan. Base sa mga doktor, posibleng iyon ang naging sanhi bakit naging bayolente at agresibo si Luis kay Ann. Napatunayan din ng DNA ni Luis ang bakas ng kamay na nakita sa leeg ni Ann. Matapos ang trial, napatunayang guilty si Luis laban sa kaso sa kanya. Hinatulan siya ng jury ng 31 years na pagkakakulong para sa pagpatay niya sa abogadong si Ann. Iginiit ng kampo ni Luis na mali ang hatol at sila ay aapila para mapawalan sala ang lalaki. Masaya naman ang kampo ni Ann sa hatol. Pero para sa kanila, tagumpay iyon ng iba pang babaeng kinahaharap ang parehong sitwasyon ng kay Ann. Marami sa mga tumutok sa kaso ang nagsasabi na napakababa ng hatol kay Luis. Subalit, ganun talaga ang realidad. Base sa batas ng Brazil, ang karaniwang parusa sa kaso ng pagpatay ay 6 to 20 years lamang. May isang article naman na nagsasabi na ang pinakamatagal ng parusa para sa kasong pagpatay sa kanilang bansa ay mula 30 hanggang 33 years lamang. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!